Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Norma Carmon na Baitang 10 O'Brien. Para sa akin, ang political dynasty ay pahirap lamang sa ating bansa. Batay sa balita na napanood ko, ito ay parang ginagawa nilang o itinuturing nilang negosyo o pinagkukunan lamang ng pera ang politika. Ito ay ang rason kung bakit di tayo umuunlad dahil nananatili tayo sa mga pamamaraan noon. At kung ang tao na nagpalaganap sa pamamaraan na ito ay may mga katiwaliang gawi, maaaring mas lumala ang ating kahirapan. Sa aking palagay, kung ang political dynasty ay ang may hawak lamang ng kapangyarihan, magkakaroon ng katiwalian dahil sa pag-abuso nila sa kanilang kapangyarihan. Halimbawa, ang isang politikang pamilya ay ang may hawak ng kapangyarihan. Maaaring gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para magamit nila ang pera at yaman ng bansa para sa kanilang sariling pakinabang. Dito rin, ginagamit nila ang kanilang pangalan at kasikatan para kumbinsihin ang kanilang mga suporta na iboto ang isang kandidato para sila ay mapaboran. At para rin ay sila manalo, ngunit hindi sila ang dapat magtagumpay. Ginagamit nila ang kapangyarihan para ibahin ang mga batas at regulasyon upang makamit nila ang kanilang pang-ekonomiyang interes na para lang sa kanilang sariling growth. Ito ay nagsasara sa pagkakataon ng mga potensyal na kandidato na gustong tumakbo. Nagresulta ito ng mas kaunting ideya, plataforma at programa. At itong kapangyarihan na ito ay maaaring ang rason kung bakit may mga tao na pwedeng tumakbo sa eleksyon kahit sila ay humaharap o merong mga seryosong kaso gaya ng katiwaliang kaso at marami pang iba. Sa pangkalahatan, ang political dynasty ay walang katarungan, hindi patas, at isa sa mga kasangkapan sa paglala ng korupsyon. Dahil ito ay humihina sa kompetisyon sa politika. At binibigyan ito ng kapangyarihan ng mga politiko na gamitin ang yaman at pera ng ating bansa at ang patuloy na paggamit ng mga sistemang magdudulot ng katiwalian. Kaya bilang mga responsableng mamamayan, kinakailangan na iboto natin ang mga kandidato na nakakatulong talaga sa ating bansa. Kandidatong hindi habol ay pera, reputasyon, at kapangyarihan lamang. Isang kandidatong na gusto talagang umunlad ang ating bansa. Isang kandidatong sapat, may edukasyon, at may magandang intensyon na maaari niyang ipalaganap sa kanyang mga plataforma. Kaya matuto tayo pumili ng ating mga leader upang tayo ay di maghirap sa mas mahabang panahon. Maraming salamat po.